birthday ng aking lola. So, bumili ako ng Chokes to Go tsaka Goldilocks na cake. So, ayan, bumili ako. So, kaya, ayan, ano din ako ng prutas, mangga, apple, tsaka orange. Ayan, naghanda ako. So, yung lola ko guys, nandoon po siya sa Leyte. Sa Leyte po siya. So, yung pinsan ko kasi, pumunta kasi dito sa Manila. So, ang sabi ko sa kanya na after na lang ng birthday ng lola namin, siya pupunta dito sa Manila. Yung ticket pala niya, naka-date na January 3, January 2. January 3 ang birthday ng lola ko. So, pero nagbigay ako sa kanya para sa lola ko rin. So, dahil hindi man ang makahanda ang lola ko kasi alam ko hindi yan sila maghahanda kahit binigyan sila ng pera, hindi yung maghahanda. So, dito na lang ako naghanda. Di ba? Kahit malayo ang lola ko, nandun siya sa Leyte, kami nandito kami sa Manila. Lagi namin pinapa-feel sa kanya na importante siya sa life namin, na mahalaga siya sa amin. Kasi simula nung bata pa kami, elementary, high school, college, siya yung nag-aalaga sa amin. Kasi yung mama namin guys, nagtatrabaho sa malayo, sa ibang bansa, para lang mabigyan kami ng kinabukasan. Kaya proud na proud kami kasi may lola kami na alaga sa amin. Siya yung lumigising siya na madaling araw para magluto sa amin para may makain kami. Tapos, siya yung naglalabas sa amin mga damit. Pero natulong kami guys, hindi kami tamad sa bahay. Kami yung nag-iigib ng tubig, nagluluto. Pag walang pasok. Pero kapag may pasok, yung lola ko yung nagluluto para sa amin. Kasi maliligo kami, tapos naligo, kakain na lang kami. Yun guys. Kaya, binalik lang namin yung kung ano yung lola namin sa amin dati. Binalik lang namin. Siyempre, may utang na loob kami sa lola namin. Kaya, ganun ginagawa namin. Special siya sa amin. Siyempre, special din naman ang parents namin kasi sila naman ang nagtrabaho naman sila para sa amin. Pero mas special sa amin yung lola namin kasi imaginein mo, 'di ba? Hindi lahat ng lola na good sa iyo. Kami good sa amin ng lola namin. Hindi namin naranasan na yung di ba yung ibang mga lola kay parang mainit lagi ang ulo, kasi ang ginagawang katulong. Kami hindi, alagang-alaga talaga. Lalo na nag-aral ako ng college. Siyempre nagre-rent na ako nagba-boarding house na ako dati nung nag-aral ako ng college. So pag uwi ko galing sa boarding house, may mga dala akong labahin. So yung lola ko ang naglalaba. Di ba? Pero pag mga summer, tapos yung lula't lolo ko, nandun sila sa bukid. So, nandun din kami sa bukid, tumutulong kami. May farm kasi yung lolo ko. Doon kami sa bukid. Doon kami, kami ng mais. May mga mais kami dati. Mais, tapos mga kamuting kahoy. Tapos, marami kaming prutas guys sa bukid, guys. Kaya, sabi ko, wala na kasi akong mautusan. Yung pinsan ko kasi, lagi ko kasi inuutusan. Bili ka ng ganito para sa lola natin at lolo namin. Ay kaso, nandito na siya sa Manila kasi mag-apply siya ng work. Yung pinsan namin guys, yun yung pinaaral ng mama ko. Tapos, tumutulong lang din kami sa allowance niya. Hindi naman kalakay ng tulong namin. Mas malaki yung nila mama para sa kanila. Tulong-tulong lang God guys, kay
para naman magaan lang ang ano, 'di ba? Wag tayong ano kasi damot-damot tayo eh. Di naman natin yan